nakikinig ako ng balita. Tapos, habang nakikinig nga ako ng balita, narinig ko itong isang statement. Oo. Kasi mga kababayan, alam naman natin na si Sara Duterte nga nag-announce siya kahapon na siya ay tatakbo bilang presidente sa 2028. Oo, hindi ko alam kung anong topak ang kinain niya today. Kahapon pala, hindi ko alam kung anong nakain niya, tinopak siya ng ganun. Baka hindi na naman nakainom ng gamot to si Sara Duterte. Malamang sa malamang di siya nakainom ng gamot, guys. Kasi ganun talaga kapag baliw. Pag hindi ka nakakainom ng gamot, nakakalimot ka sa sakit mo. So itong si Sara Duterte, ayun na nga, nag-announce siya ng kanyang kandidatura. Way too early. Way too early for the from the usual announcements. Parang 1 year early siya kasi 2027 pang announcements usually. Mga January of 2027, maririnig-rinig nyo na kung sino yung mga may plano tumakbo. So, she is actually a few months, practically a year early sa pag-a-announce. Oo. Ngayon, mga kababayan, na-topic na ito kagabi. Pero ngayong hapon, mga kababayan, titingnan naman natin ang mga naging reaksyon dahil dito. At habang nakikinig nga ako ng balita kagabi, kanina pala, may narinig ako na it's something interesting. Bakit? Ang sabi nung political analyst, more than anything else, kaya raw ito ginawa ni Sara Duterte ay para i-consolidate ang mga Duterte supporters. Which is something that we have already said yesterday. Oo. Sinabi na natin yan kagabi. Na isa sa mga motibo dito ni Sara ay maging rally point siya ng mga Duterte supporters. Dahil, whether you believe me or not, mga kababayan, watak-watak ko ang mga DDS. And kanina, dahil dun sa political analyst na yan, nakumpirma yung sinabi natin kahapon. Oo, mga kababayan. So, kahit na sabihin natin na siya ay ang quote-unquote most trusted, alam naman natin na yung survey na yan, peke. Diba? Kung magso-survey ka lang naman sa Davao City, di alam na natin na mataas ang rating niya sa Davao City. Oo, kabaliwan yun. Kung magso-survey ka sa Cebu City, di alam na talaga natin na susuporta talaga kay Sara Duterte. Kabaliwan yun. So, alam naman natin, mga kababayan, na merong bias na nagaganap dito sa mga survey firms. But, mga kababayan, ito kasi ang sabi nung political analyst kanina. Medyo mahaba lang, mga 10 minutes. So, we will go through it. Pero mga kababayan, wag ho niyong kalimutan na binanggit na ho natin ito kagabi. Binanggit na ho natin ito kagabi. At itong sinabi ni political analyst only reinforces what we already said yesterday. Panoorin natin, guys. And to help us break down the political implications of Vice President Sara Duterte's 2028 presidential bid, we are now joined by political observer Earl Pareño. Good morning, sir, and good to have you back here on Morning Matters. Yeah, good morning, Pauline. Gandang umaga sa lahat ng mga nanonood. Okay, well, Earl, you wrote one of the most in-depth biographies of the former President Rodrigo Duterte. And now that his daughter, Vice President Sara Duterte, has announced her bid for presidency in 2028, would you say this was inevitable? This is really the next chapter in the Duterte's political narrative? Yeah, maski as early as 2022 nung tumakbo sila under sa unity team, matagal ng plano ni Sara talaga na tumakbong presidente. Kaya in-officialize niya lang ito ngayon. It's not surprising na announce niya publicly yung desire niya na tumakbo sa pagka-presidente. Reflection lang ito, Pauline, kasi na marami pang kailangan paghandaan sila ang Duterte Black. Kasi ang Duterte Black is not a solid black. No? May mga cracks yan sa loob at kailangan nila ayusin yan. Of course, ang impeachment is another factor na kailangan niya repensahan. Pag-officialize niya ng announcement, no, natatakbo siya, ay in a way could help defend doon sa mga sa mga moves to impeach her. So do you think the timing here was really calculated and was strategic in preparation for the impeachment cases that she currently faces in the lower house? Not just the impeachment cases, but yung pag-solidify ng ayos ng mga cracks within the bloc. Kasi kailangan nila paghandaan. Kung titignan mo, hindi lahat ng supporters ng tatay niya, ni former President Duterte, ay susuporta sa kanya. Oy! Narinig niyo yan? Narinig niyo yan? Hindi raw lahat ng mga supporters ni Rodrigo Duterte ay susuporta kay Sara Duterte. Parang sa mga loyalist din, sa amin, hindi lahat ng sumuporta kay PBBM ay susuporta kay Aimee. Ganon, wala nang ganon, guys. Hindi na.
It is gone. Mga kababayan, obvious naman. Alam niyo mga kababayan, if anything, the best indicator of these cracks, nitong cracks na to, ay yung mga vloggers. Di ba nag-aaway-aaway sila? May team Hanilet, may team, tawag dito? May team Sara. Ay, hindi, Elizabeth pala. Team Hanilet, tsaka team Elizabeth. May ganun. So, if anything, and take note mga kababayan, yung team Hanilet, yun ay yung team Bongo. Yun yung team Bongo, yung team Hanilet. Kasi si Bongo tsaka si Hanilet yung magkadikit eh. Tapos, yung team Elizabeth, yun yung kay Sara. Ganon. So, maski sila, even within their own circles, even within their own circle, kanya-kanya sila. Lang yan, nagkakaunsihan nga sila sa allowance ng mga vlogger, di ba? Diba? Yung mga vlogger nag-uunsihan. Basta talaga Duterte supporter. Kung anong puno, siyang bunga. O kung scammer yung Tatay Digong, ganun din yung mga followers, mga scammer din. Diba? Tuloy natin. Sa field, pag titignan mo ngayon sa field, last Sunday yata ito or last week, sa Cebu, relaunch nila yung Tatay Digong for Sara Duterte Movement 2028. Reflection nito na pilit nilang inuugnay, of course, si Sara sa tatay niya. Parang siya yung parang dapat tagapagmana, the heiress, no? Kasi may maraming tumitingin na si Sara ay may apelyidong Duterte, pero sa totoo lang, wala siyang DNA Digong. Oy! Kaya sa mga tao nila, lalo na yung mga matatandang ano daw? Wait. Ano sabi? Oo, marami daw sa mga supporters ni Duterte ang mas tinitingnan pang anak si Digong, si Bongo. Mas tinitingnan pang anak si Bongo kaysa kay Sara Duterte. So ito na yun. Ito na ho yun. Yun na nga sinasabi nating cracks within the Duterte supporters. Sinasabi ko kanina, yung team Bongo tsaka team Sara Duterte. So even within the group, merong mga partido. Ikaw ba naman, dayo mong binabae. And it's just the reflection of, so ganun mga kababayan. Mas tinitingnan pa nila si Bongo na merong Duterte DNA. Sakit naman nun. Ang sakit naman nun. Oo, Sara. Oo. Pati mga supporters ng tatay napakinggan si Bongo kasi siya yung may Duterte DNA. Asa na yung DDS kanina na maingay? Ngayon ka mag-comment. Ngayon ka mag-comment. Asa na yung DDS kanina? Sabi niya, hindi niya kami matitibag. Solid kami, solid. Ano ka mo? Ay, sana. Wait, balik natin. Para mas malinaw. Ayan. Reflection nito na pilit nilang inuugnay, of course, si Sara sa tatay niya. Parang siya yung parang dapat tagapagmana, the heiress, no? Kasi may maraming tumitingin na si Sara ay may apelyidong Duterte, pero sa totoo lang, wala siyang DNA Digong. May DNA Digong ay si Bongo. Kaya marami sa mga tao nila, lalo na yung mga matatandang officials, no? The military officials, police officials, supporters ni Digong, mga barangay captains, ito yung may mga influence pa doon sa mga leaders all over Mindanao, including some revolutionary groups, no? Ito yung may influence, ay nagsabi na doon pa na hanggang kay Tatay Digong lang tayo susuporta. Agoy! Walang solid support yun from Tatay Digong's core of supporters. Kaya yun yung kailangan nila i-solidify. Kaya kailangan nila i-launch itong pag-uugnay, closely associating Sara with her father sa 2028 para itong bid niya sa presidency ay magkakaroon ng mas malalim as broader na suporta. So what you're seeing here, Erlen, is that much of Sara Duterte's political capital still comes from her last name, from the former president, and hindi nyo nakikita na may DNA siya politically nung kanyang tatay. What makes you say that? And sakit naman. Lagi atong anchor na to. Diba? Add insult to injury eh.
Inulit pa talaga eh. So nakikita nyo po na hindi nakikita ng mga ng mga supporters ni Rodrigo Duterte na ang Duterte DNA kay Sara. Add insult to injury. Ang sikit-sikit. Ouch, ouch. Mali your choice, no? What makes you also believe that si Bongo pa ang may dala nung tinatawag mong DNA? Yun yung, actually, ang sinasabi ko, Pauline, yun yung feedback mula sa mga supporters niya, lalo na sa Davao, no? Yung mga matatanda. Sa tingin nila kasi kay Sara, Duterte siya, pero hindi siya necessarily tagapagmana ng mga programs at saka mga plano ng tatay niya. Si Bongo ito. Kaya kung titignan mo, kung babalikan mo, maunawaan natin dito kung babalikan natin yung 2028 at 2022 elections. Ang original plan ng mga ni Digong noon at ni Bongo, si Digong magiging vice ni Bongo. Kaso lang, itong dumating si Sara sa eksena, hindi nila mapababa si Sara or mapa-atras doon sa presidential bid niya. So, hinayaan nila. Ito yung time na si Rodrigo Duterte ay nagsabing, wag na lang siya sana tumakbo dahil hindi ito pambabae na posisyon at kampanya, masasaktan lang siya. So, ganun yung nangyari noon. Pero nagtuloy-tuloy, tapos mas na lumala yung alitan ng mag-ama, noong bumaba, nag-decide si Sara na maging vice president na lang ni Marcos. So, di ba ang kwento niyan, mga kababayan, dapat ang tatakbong for 2022 ay si Digong at saka si Bongo. Si Bongo president, si Digong ang VP. Nag-file pa nga sila ng COC. Sabay sila nag-file, di ba, ng COC. Tapos nagkagulatan doon sa Comelec, nagtanong yung interviewer, ang sabi, ano pong masasabi nyo na makakalaban yung anak ni si Sara Duterte? Sabi ni Digong, huh? Ano? Nagbukang tanga si Digong eh. Nagbukang tanga si Digong, guys. Oh? Ano? Hindi niya alam. Hindi niya alam. So ano nangyari? Tinry pa rin naman nilang hilutin, no? Tinry nilang hilutin. Nakiusap yung mag-ama yung mag-ama si Bongo tsaka si Digong. Na kung pwede, running mate na lang sila ni Bongo. Yun yung usapan. Kaso di ba may hidwaan nga sila, si Sara Duterte at si Bongo. May hidwaan sila eh. Oo. So, ang ginawa ni Sara Duterte, at saka hindi ka sure kung mananalo ka kay Bongo. Hindi sure yun. Hindi sure. Oo. So, kasi ikaw ba naman, nasa survey, presidential survey, pang 3% lang nakukuha mo, di ba? So, kawawa naman. Oo. So, hindi siya sure. Hindi sure ang win. So, ang ginawa ni Sara Duterte, naging strategic siya, pumanig siya kay BBM. Yun. Kaya tingnan nyo, mga kababayan, ang tagal niya bago nabuo yung unity team, di ba? Nakapag-file na si PBBM ng kanyang COC, parang meron pang isang buwan yata, 4 weeks or a month and a half, bago nag-decide si Sara Duterte. Kasi parang December na yata nag-decide si Sara Duterte na mag-aano siya under unity team. December na yun eh. So, kailan ba ang filing? October? So, nandoon yung negotiations. Hindi nga naging hindi umubra. So, ngayon, mga kababayan, merong dalawang faction sa mga DDS. Oo, may dalawang faction, the faction of Sara Duterte and the faction of Bongo. And mga kababayan, according sa ating sabi po ng ating puting butterfly, nag-message siya sa akin kagabi, sabi niya, Coach, may balita ako sa iyo, Coach. Gabi na, tapos na live stream. Coach, may balita ako sa iyo, sabihin mo lang susunod na live stream ha. Sige. Ito sasabihin ko na. Nagmo-mobilize na si Bongo. Nagmo-mobilize na siya ng campaign niya for 2028. So, intayin natin ang 2028 ha, ang 2027 kung magko-file talaga siya ng COC. Pero mga kababayan, ang kwento sa loob ng political circles ay umiikot, nagmo-mobilize na si Bongo para sa 2028. Naghahanda na. Oo. Last I heard is kumakausap na ng mga troll farms. Alam niyo naman, wala naman silang solid support mga Duterte. Wala silang solid support. So, troll farms lang talaga pag-asa nila. For president, Chris Angel. Nagmo-mobilize na siya for president, si Bongo. So, ayun mga kababayan. So, titingnan natin ang mangyayari sa 2027. I could be wrong. I mean, things can change. Maaga pa naman. Pero yan po yung info na nakarating sa atin kagabi after ng live stream. May mga kumakausap na raw ng nagmo-mobilize na nga raw si Bongo.
So even within the groups of the DDS, baka mahati pa sila. Tuloy natin 'to. As hindi ito hindi ito naghilom, hindi ito na maski doon sa na-arrest na si Digong, yes, may level of personal healing yung mag-ama, pero sa political, iba pa rin talaga yung organization nila. So kaya ulitin ko, ang pag-announce niya, pag-officialize niya sa presidential bid niya ay para ito mas maisulong nila ng mabuti ang paghahanda sa 2028. At sa tingin ko, part lang ang pag-defend niya sa impeachment, the impeachment cases against her. So it's more of about solidifying the base and addressing the cracks, as you mentioned. But of course, we can't not talk about the impeachment complaints that she is facing at the lower house early, no? And impeachment, at the end of the day, is a political game. It's a numbers game. So if you were to advise lawmakers, ano ba ito? Should they be thinking twice before voting in favor, before supporting any ouster bid against Sara Duterte, now that she has formalized her bid, and alam naman natin na she's definitely a strong contender for 2028? Yeah, the keyword dyan is strong, but she is not undefeatable. Oy! Natutunan ng mga politiko kasi, paano pag manalo siya? Hindi sila natatakot na during the campaign, Sara will campaign against them. Hindi yan sila natatakot niyan dahil ang strength nila ay local. Lalo na itong mga congressman at saka mga governors. Correct. Local yan. At sila actually yung gatekeepers during elections kung sino ang ipapaboto nila sa constituents. Pero ang mas natatakot sila kung mananalo dahil babalikan sila talaga ni Sara. Yun yung kinatatakutan nila. So, risk yun. Kailangan nila i-weigh itong tactical support nila doon sa Marcos. So they endorse the impeachment, or titignan nila more medium term kung manalo si Sara. So yun yung makakapagpabago. Yung mga weak ang bases, ang mass base nila, electoral base nila, ay tingin ko aatras sa pag-sign ng impeachment. Yung mga weak ang electoral base, tulad ngayon ni Toby Chanco, tulad ni Egay Erice, yan, mga weak ang electoral base kasi mga walang prinsipyo. So posible silang umatras diyan sa impeachment. Syempre yung apat na mokong, sila Ungab, tapos yung tatlong Duterte sa Congress. Sureball na 'yon, apat na mokong na 'yon. Ay tsaka yun nga, mga mahihina ang kanilang base. Pero alam niyo mga kababayan, ulitin ko lang, tulad ng mga nakaraang eleksyon, yung mga Marcos supporters, tahimik lang talaga 'yan Magugulat na lang kayo pag kampanyahan na. Magugulat na lang kayo pag kampanyahan na. Kasi alam nyo mga kababayan, baka naman in case lang nakalimutan nyo na. In case lang ha. In case na nakalimutan nyo na, nung 2022 elections, may nakita ba kayong green? May nakita ba kayong green? Halos konti. Sa mga rally ni BBM, may nakita ba kayong green? Konting-konti lang. Kaya hindi ka na kayo magtataka mga kababayan kung bakit hindi nagkaroon ng EDSA. Ilang taon nang ina-attempt nitong mga DDS nato, na mamukong nato, na magkaroon ng EDSA revolution. 3 taon na mga kababayan. Hanggang ngayon, hindi pa rin umuobra. Kaya nga mga kababayan, hindi pwedeng i-claim ni Sara Duterte na siya ang nagpanalo. Ganoon na lang isampal nyo lahat sa lahat ng DDS na nung panahon ng kampanya, ilan ang nakaberde, ilan ang nakapula. Doon lang. Kami, buong pamilya namin red. Hindi ko nga kinarga yung green Nakikita niyo, di ba, dati yung t-shirt ko, kulay red na may gold. Red na polo, tapos may gold. BBM Sara, gold na BBM Sara. Kasi nga daw di ba? Talyano gold. So, mahilig ako makasar So, yun. Di ba? Obvious naman. Tapos ngayon, konti na nga lang yung DDS, hati pa silang lahat. Ay, my goodness, anong nanggagawin sa inyo? Sa 2025, mga kababayan, this is an outlier. Ibig sabihin na outlier, hindi ito yung normal. Bakit? Yung campaign manager mo, Duterte supporter Ang daming ahas sa paligid ni PBBM, no? Imagine, ang kakapal na mga mukha, harap-harapan, nagsisinungaling kay BBM, tinraido. Tikas na mukha ni Toby Chanco, no? Oo. Ang lala. So,
Again, mga kababayan, hindi ko na tatapusin yung video kasi I think I have made my point. So saan napupulutin si Sara Duterte? Malakas siya ngayon sa survey. Totoo naman, malakas talaga siya ngayon sa survey. Syempre, kung isa-survey mo Davao City, isa-survey mo Cebu City, 1,400, hahatiin mo sa 4 na regions, tapos pipili ka lang doon kung saan ka magsusurvey, pipili ka ng mga lugar ng pinakamaraming tao, highly urbanized city, o di doon, kalokohan na yun. Diba? Obviously, magsasara Duterte sila. Cebu City yan tsaka Davao City yan Come on, alam naman itong mga survey companies na to yung response bias. Subukan nyo kasi mag-survey sa ibang lugar. Hindi lang kayo puro Davao City at Cebu City. Ang tatamad nyo, dumayo naman kayo sa ibang lugar.